At talagang kung paano siya ng surprise, sobrang surprise din ako na nakarating dito. At sobrang akong thankful talaga, nagpapasalamat sa Panginoon, wala sa Panginoon, sa pag-invite sa akin ni Ma'am Beth, Sister Beth, na nandoon. So kung pagkakataon ko na makarating dito. Dahil matagal na po kami na hindi nakikita ni Pastor Vic at ang kanyang mga family. So maraming salamat po sa pag-invite. Ganun din po kay Sir Ninyo, yung aming admin po namin sa church, at song leader, at talagang sobrang gamit ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, Pastor Rene, samahan niya ako pupunta dito dahil hindi ko talaga alam. Bagamat may simba ngayong umaga, pero may na-assign po kami doon sa church. Kaya maraming salamat po. At ganun din kay Brother Cyril at kay Brother Benz, na talagang akala ko malapit lang, nasusunduin kami doon sa kanto. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen? At ganoon din po ako na natutuwa ako po sa inyo dahil sabi ko talagang may mga talento po kayo ng pag-aawit. No? At saka talaga sabi ko mag-active sa paglilingkod sa Panginoon. At ito ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, salamat sa Panginoon. Dahil nakita ko sa labas, habang kayo lumabas kanina, so, kung natanaw ko yung dagat, yung lake, kasi yun din po yung ang aming mission house po sa taas ng bundok. 100 steps. At ang kaharap po ay dagat. At nandoon yung naging mister ko na yung city evangelist na sa yate. Kaya kapag nagdungaw ko ako sa terrace, yung tinitiris ko pala nila ako. Kasi saan kami, pag nakita na nila na sumay, sabi ng kapitan, sila nandyan na. O, lagi ka pa sa tingnan mo. Ayun, hindi ko alam, kwento lang nila yun. Kasi nakita ko naalala ko kanina. Kaya purihin ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. At ako po ay kakarating lang din po ako galing sa Mamburao Occidental. One day na po ang pahinga ko dahil sa convention. Umatid po kami ng convention. Napakalayo. Pero hindi naman ako masyado dahil sanay naman ako dahil papunta Occidental ay masarap din po yun ang daan. Tapos pinaka-end pala yung Mamburao na yun na pinuntahan namin, yung Talabaan, na dulo na yun pala ng Occidental. So, napakahaba ng biyahe. Kaya, medyo nag-suffer po ako ng mga ngati at ubo sa pagod. Siguro na, pero salamat sa Panginoon. Excited pa rin ako na makarating dito. Alam ko yung family ni Pastor B, ni Sister Inday, at sa kanyang mga anak. At gano'n din ay Sister Ana. Yun, natutuwa po ako. Dahil, parang nakita ko si GM, may hawak si GM dito. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord, sa kanyang kabutihan. Ngayong umaga, sabi ko kay Pastor Vic, ilang minuto ako magsasalita. Kapag senior citizen na, ay talagang mahirap tumigil yan. Kaya kapag medyo mahaba-haba na po, sumigaw po kayo na, Hallelujah! Hallelujah! I-stop na po ako. I-stop na po ako. Kapag magsigaw kayo ng amen, tutuloy-tuloy ko yun. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Ngayong umaga po, nakita ko kanina, the Shepherd Community. Napakaganda. The Shepherd Community. Talagang mga pastor talaga. Kaya salamat sa Panginoon sa tagal-tagal ng paglilingkod. Yung Pastor Vic naka-impon ng maraming tupa. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Sabi ko talaga ng 38 years. Higit na po, malapit na po yung mag 40 years. Napagsasama namin ni Pastor Vic. Bali 38 times din kami na palipat-lipat ng mga destino. Yun ang buhay ng pastor. Praise God. Upang naman makasumpong ng mga kaluluwa na mailapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. So ngayong umaga po, sabi dalawa daw ang okasyon ngayon, Thanksgiving
and Christmas celebration. So ito talaga yung pinaka-sintro ngayong umaga, yung wonderful birth of our Jesus, our Lord and Savior. So yung topic po ninyo ay, Jesus is Lord of the giving season. Amen? Si Jesus talaga ang sentro ng ating pagdiriwang ngayong araw na ito. Wala naman exact date kung kailan siya ipinanganak, pero pag December na iba talaga dahil sa buong bansa, buong mundo ay ina-acknowledge nila at ina-appreciate nila ang kapanganakan ng ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Kaya dito po ay makikita po natin sa verse kanina, sa Matthew, tuloy-tuloy ko na po ito. Dahil mga sumigaw kayo ng hallelujah, hindi ko matapos, mabibitin. Praise the Lord! Sa Matthew chapter, nandiyan pa kayo. Chapter 1, verse 23. Pamabagal. Okay, napakaganda po ito. Pwede po ba tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos? So, that is ang verse na naman po ito. Praise God, ito sa Matthew chapter 1, verse 23. Hallelujah. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Lord, sa umagang ito, kami po ay naniniwala at nagtitiwala na ikaw ang kasama namin ngayong umaga. Your presence, Lord, is here. Hallelujah! You are Emmanuel. You are with us, O God. Hallelujah! Hallelujah! Kaya Lord, maraming salamat po sa salitang ito na aming nabasa. Bless me to Panginoon, lakipan niyo po ng kapangyarihan upang malaman po namin ang mga bagay na litim pa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, upang ihayag ang iyong kabutihan sa araw na ito. Glory to God. Hallelujah. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen, amen. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Kaya, sa umagang ito po, ay narito tayo upang i-celebrate po natin ang kapanganakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ano po ang kahulugan ng Pasko? Kasi sa panahon ngayon po, nakikita natin na observahan po natin materialistic ang mga tao. Kahit naramdaman po natin na magulo ang sitwasyon, magulo ang panahon natin. Hallelujah. Nandiyan yung corruption, marami, pero nakikita pa rin natin sobrang busy ang mga tao upang magbalot ng regalo. Amen? Parang sa school, mga organization ay talagang ma-exchange gift, at talagang pinaghandaan ito para lamang may matanggap ang kapwa natin. So, alam niyo po, yung regalo, pipili pa tayo ng mainam na paper, yung wrap paper para ibalot po doon. At pag naibalot na po, napakaganda, ilagay pa yun sa bag, yung napakaganda, presentable para maibigay lamang doon sa tatanggap. At pagka tinanggap na po natin ang regalo, sa kanila, punit agad, ang bilis, pero paghahanda, matagal. Pero pagbukas na, pinupulit lang yan, at talagang napakabilis, kasi excited upang tingnan. Pero si Jesus, siya ang unwrapped. Siya ang hindi nababalot na regalo. Amen? Na atin yung hinahanap, ang hinahanap po niya ay ang pag-ibig. So, ano po ang ibig sabihin na Pasko? Sabi ko dito, mayroon po akong tatlo dito, na Jesus is the
reason for the season. Siya ang unwrapped gift na dapat nating pasalamatan. Praise God, sabi dito, Christmas is a birthday celebration. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung sino man may birthday ngayon. Hallelujah! Hallelujah! Kasama ni Jesus, let's celebrate natin. Honoring Jesus. Recognizing Jesus. Acknowledging Him as our Lord and Savior. Because Jesus is Lord. He is the Son of God. Amen? Hallelujah! Siya yung Diyos. Naniniwala ba kayo? Hallelujah! Sabi dito, He took on human flesh and dwelt among us. Kasi nasabi, He is Emmanuel. Siya ay naging tao. The Lord became flesh sa John 1:14. Flesh and dwelt among us. Kaya ang kanyang salita, itong salita na ito ay naging tao. Kaya, tapos ko na po. Ang pangalawa po, Jesus came for our sake. Dumating si Jesus alang-alang sa kanyang mga nilikha. Amen? Na tayo yun. For the sake of us. He was born. Ipinanganak siya. He was born to die. Lahat naman tayo po ay mamamatay. Pero si Jesus kaiba. Namatay siya, pero He rose after 3 days. He rose from the dead. Hindi siya nanatiling patay. Pumunta naman po doon sa ilalim, inilibig po siya, at nakapag-ministry po siya doon sa ilalim ng lupa. Dahil marami pong nakakulong doon na mga sumampalataya sa Panginoon. Kaya, nung siya ay namatay, hindi siya natutulog, kundi nakapag-ministry po siya doon at maraming naligtas. Yung pinuntahan niyo sobrang dilim, pero nung dumating si Jesus, nagliwanag ang ilalim at marami ang tumanggap sa ating Panginoon. Kaya nung siya na-rose again, kasama rin po yun na nabuhay. Amen? Magandang balita. Amen? So yun ang Pasko dahil sa atin. Ang pangatlo ay we can urge people to respond to Jesus with faith. Hallelujah. Accepting. Tanggapin natin ang kanyang offer of salvation. John 1:12 at John 3:16. Kaya sabi dito, sino nakasaulo ng John 3:16, mga kapatid? Pwede ba tumayo at sabihin? Ito si kamukha ni Brother Jim. Kung sabi? Sino ba yun? Oh, talagang very obedient. Si Marika. For God has loved the world that He gave His only Son, for those who believe in Him shall not perish but have eternal life. Very good! Talaga. Meron siyang promise na eternal life. Buhay na walang hanggan. Kaya yung kapanganakan ni Jesus, alam niyo po, habang nag-try ko ito, nabasa ko rin po yung history ni Jesus, the story of Jesus, na si Mary, yung kanyang ina dito sa lupa, physical na ina, so isa kadami-daming babae sa lugar ng Nazareth. Teka, Nazareth siya ay isang budyong na babae. Maraming magagandang dalaga, maraming magagandang kaya mamayayaman, mga doon nakatira. Bakit doon pa nagpakita ang Angel Gabriel kay Mary na siya ay gagamitin ng Diyos para ipanganak ang ating tagapagligtas na walang ibang kundi ang ating Panginoon. Si Mary, bagamat si dalaga, at siya ay engaged to be marriage na. Siya ay, yung preparation na si Joseph para sila ay ikakasal. So may batas ang mga Hudyo, kapag ang babae ng Hudyo o mga Israelita ay nagbuntis na hindi pinakasalan, dinadala yan sa labas para batuhin, nilain. Pero ito si Mary,
ay, salamat po. Si Mary ay na-surprise siya yung nagpakita ang Angel Gabriel sa kanya na siya ay gagamitin ng ating Panginoon upang ipanganak ni Jesus. Ngayon, sobrang surprise pa rin ni Mary nung marinig niya ang salita ng Angel Gabriel na pinadala ng ating Ama na ang kanyang ipag-ihi ay isang tagapamahala, isang tagapagligtas ng katauhan. Alam niyo po, sobrang tuwa-tuwa si Mary. Kaya sabi, Blessed Mary, pinagpala talaga itong babae sa lahat ng mga babae. At si Joseph naman, alam niyo, lagi nag-reveal ang Lord talaga sa bawat isa sa atin. Amen? Even up to now, ang Diyos pa rin nagpapahayag sa atin. Kay Joseph naman, si Joseph, busy-busy na si Joseph. Naghahanda na ng bahay, galing sa karpentero, naghahanda ng bahay para pagkatapos ng kasal, ay mayroon silang tirahan ni Mary. Sila ay mahirap lamang. Sabi mo, they were poor. Doon sa lugar ng Nazareth, sakop ng Judea. So, si Mary, si Joseph, nung nababalitaan niya na gano'n ang nangyari kay Mary, sabi niya doon, na ano siya, na talagang lumpiyahan siya. Nakatakot ako baka ano mangyari kay Mary, mapapaya. So, sa kanyang isip na yun, sabihin ko na lang na, takasan ko na lang, iwalayan ko na lang. Yung mga anak, yung mga kabataan, ha? Huwag niyo galawin. Ang mga virgin yan. Hallelujah! Ay ngayon, habang natutuloy, dito naman sa si Mary naman personal na nakita, vision. Okay. Kay Joseph naman, sa pamagitan ng panaginip, may revelation. Kaya sabi ng angel, Joseph, kasi si Joseph isang matuwid rin na tao, maka-Diyos talaga siya. Very worshiper. Kaya napili din ang puso nila. Kaya ang Diyos tumitingin talaga sa puso. Pero si Mary ay, ang karakter ni Mary ay sobrang mapagpakumbaba. Humble. Isang karakter ng ating Panginoon Jesus yan. Yung mapagpakumbaba. Isa sa bunga ng fruit of the Holy Spirit. Kaya, si Joseph, noong napalaginipan niya, si Angel Gabriel pa rin ang nagpakita sa kanya na Joseph, nababasa ng Diyos ang iyong iniisip. Huwag mong hiwalayan si Mary sapagkat ang kanyang dinadala ay divine, banal, at nililiman niya ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit ang nag-lilig sa kay Mary. Amen? Sabi naman niya, hindi tayo niliman ng Holy Spirit, kundi puspusin tayo ng Holy Spirit. Amen? Yung kanyang presensya. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, si Joseph naman ay pinagmalaki niya rin yung kanyang sarili na napuntahan si Mary para sila ay magsama. Pero sabi ng Panginoon, huwag mo lang siyang galawin. Kasi Jesus ay holy. Holy, banal. Ang kanyang dugo ay pure. Walang halo na anuman. Kaya bakit pinadala dito si Jesus sa mundo? Dahil tayo nilikha ng Panginoon, mula pa bago si Adan si Eva, nilikha ng Diyos na tayo galing saan tayo galing? Sa unggoy? Galing tayo sa putik, sa lupa. Kapag sinabi natin putik, ayan may putik, ibang marumi. Walang kwenta, walang halaga, dahil putik ay marumi. Pero, hiningahan tayo ng Panginoon. Kaya, very special tayo sa kanyang harap ng ating pagkakawangis tayo ng ating Panginoon. Hindi man tayo kamukha niya, hindi natin nakita ang mukha ni Jesus. Saka lang natin makita siya face to face kapag tayo ay nasa piling na niya. Pero ngayon, sabi doon yung karakter ng ating Panginoon, yung isa sa karakter na we are very special, mahalaga tayo dahil sa kanya mismo hininga ng galing tayo. Kaya, sobrang love kayo ng Panginoon. Amen? In spite na tayo kumita
mga rebelde, mga disobedience, pero laban sa amin, Lord. Hindi siya nag-condemn. Amen? Sumayaw tayo. Kaya ang sabi po doon ay, naghabang matagal ng panahon, pero nakula na po ito sa panahon ni Propeta Isaiah 9:6 na magkaroon ng ipapanganak ng ating Panginoon doon sa 9:6 na siya ay counselor, kamahanga, comforter, yun. Doon pasahin po natin sa 9:6 ng Isaiah. At dahil at 100 years pa yun bago natupad doon sa New Testament. Amen? Kaya kung bakit pinadala si Jesus dito sa mundo, yung nilikha ng Diyos na earth na ito, dahil nakita ng Panginoon ang mga tao ay maraming mapapahamak. Kaya sabi niya, anak, pumunta ka sa mundo. Ang imisundan natin si Jesus. Siya rinundan natin si Jesus. Amen? At kayo malito, si Jesus ay God the Father. Amen? God the Son, and God the Holy Spirit. So may sinunod tayo. So sabi mo doon, dalawin mo ang mundo. Doon. Kaya, pinanganak si Jesus. Alam mo niya saan pinanganak? Sa Bethlehem, Ephrata. Ibig sabihin, lugar na yun, kung saan, doon si King David, yun ang bayan ng ating hari na si David. At doon din naranasan ni David kung paano siya naging shepherd, kung paano siya naging pastor sa lugar na yun kung saan ipinanganak si Jesus. Kaya, dahil sa tawagan ng census, dahil sa pagkakaroon ng story ni Jesus, so, 138 miles away mula sa Nazareth to Jerusalem, to Bethlehem, para lang magpatala doon. So maraming tao, lahat ng bayan kasi pumunta doon para mag-census nila. At ano nangyari sa kanila, at kasama na doon ang mag-asawa, si Joseph at si Mary. Dahil napakalayo ko, ay napagod na si Mary at wala nang tumanggap na room, na lunch, yung inn, para sa kanya. May punong-puno na. Lagi na lang, sorry, puno na kami. So, walang silang ginawa kundi dinala ng Holy Spirit doon sa lugar ng mga shepherds, ng mga pastor. Amen? Doon dinala po sila at doon po ipinanganak ang ating Panginoon. So, ang lugar ng Bethlehem, ng mga pastulan po doon, na tinatabuhan ng mga sheep, ng mga tupa po, ay sobrang mabaho. Amen? Kasi may mga hayop po doon. Tanungin ko po kayo, anong hayop ang nag-stock ng 5 buwan sa kanyang tiyan? Ay, sobrang baho siya. Sino nakakalam? Bukod sa tupa. Ha? Baboy? Kambing? Walang kambing doon. Oo. Yun, very good. Amen. Yung kamilyo, yung tinaklan ko. Kaya po siya mag-stock ng pagkain sa loob ng 5 buwan sa tiyan niya. Kaya mabaho, pati yung mga pasto na amoy din. Pero salamat sa Panginoon dahil sa mga taong ito na may mababang loob, ang Diyos ay tumitingin sa puso. Hindi niya alam kung mabaho ka man o ano man. Basta sabi ng Lord, sila ang unang naka-witness sa pagpanganak ng ating Panginoon. Amen? At kaya sinasabi po ni Jesus, I am the good shepherd. Kasi doon siya pinanganak. At ang sabi pa niya, may tubig din po doon. May well doon kung saan umiinom. Ang kamay doon, nag-sparkling ang tubig. Kaya maraming tao pumunta doon upang tumalong at uminom. Dahil doon rin natagpuan ni Jesus, yung babae sa Marikana. Sa Marikana ba yun? Woman in the well, na humingi si Jesus ng tubig at sabi niya, pag siya uminom, nawala si Jesus. Sabi niya, I am the living water. Kailanman, hindi ka na ako uhawin. Praise God! Alam mo, may mga ibig sabihin, yung living water, at saka nabasag ang kadiliman. Nung ipanganak si Jesus, nabasag ang dilim. Ang kadiliman walang electric.
light yun. Pero mayroong stars, maliwanag yung pinanang si Jesus. Nagdiwan na basa sa dilim. At yun nga nakita ng mga pastor na siya unang nag-witness sa kaibigan ni Jesus. Alam niyo ba po kung ano ang nilagay na preservation sa katawan ni Jesus dahil walang alcohol? May pagtira din na ginamit ni Jesus para sa pagkakas niya. Nakauta na nga. Alam niyo po? Ng ano? Asin. Asin ang pinanginis sa katawan ni Jesus. I am the salt of the earth. Diba? Salt din siya. At I am the light of the world. Yun si Jesus. Kaya, ating balikan mo ang story ni Jesus. Kasi Jesus na katawang tao na bata, naranasan din niya na awayin siya. Pero siya'y mabait na bata, kaya hinuhubog siya sa salita ng Diyos, yung mga laws, yung mga batas, yung mga scriptures, ay natutunan po siya. Bata siya, matalino talaga siya. Kapag na malaki, maging matalino siya. At kapag natapa siya, ay tumatakbo agad si Mary para buhatin. Tandaan niyo ba, nung ako sa cross, walang nagapa si Jesus, dahil bigat yung cross, kanyang pinapasan. Natakbo si Mary, pero naharangan. Si Jesus, mga bata, si Jesus, lumalaki siya na mabait, matulungin. Karpintero ang tatay niya, ay tumutulong siya sa kanyang ama. Na tumutulong siya kung paano kumikita. Kaya lumaki yung isang mabait na bata. Naranasan niya. Naranasan niya magkasakit. Naranasan niya nakita niya mga tao magkasakit. Kaya naramdaman niya kung bakit magkatawang tao para maabot niya ang tao. Amen? At maligtas dahil marami ang napapahamak. Ilang kaluluwa na ang nadala natin sa Panginoon ngayong taon. Mga minamahal na mga kapatid. Pero ba tayo nadala kaluluwa sa Panginoon? Ay, Pasko? Pinagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hindi mabibili ng bilyon ang isang kaluluwa. Amen? Pero si Jesus ay binigay sa atin ng free. Free gift sa atin. So ngayon, dapat na lang, ng oras na. So ngayon, what shall I render to the Lord? For all His benefits na ating tinanggap. Amen? Ano ang ating isupli sa Kanya? Ano ang ating ihahandog sa Kanya? Yung may thanksgiving tayo upang ihandugan natin siya. Isang pasong tubig maibigay sa likod ng Diyos ay mayroong gantimpala. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So ano ang ating maisusuklit sa ating Panginoon sa lahat ng mga benepisyo na ating natanggap sa Kanya? Then siya ang ating provider. Amen? Siya ang ating healer. Siya ang ating salvation. Nagbigay sa atin ng salvation, ng kaligtasan. Siya ang ating ano ba? Kasama natin siya. Ano? Siya yung mapagaling ng mga may sakit. He is a compassionate God. Mahabagin siya. So sabi ko, nung mabiling kaniliman yung taga-bayan, taga-syudad, walang alam sila kung nangyayari doon sa pagpanganak ni Jesus. Dahil sila lang pinakitaan ng iwanan. Kaya ngayon, hindi pa nila, naghihintay pa rin sila ng Kristo ng kali na darating. Kaya nung malaman niya, balik tayo ulit, nang malaman ito ni Haring Herodes, di ba, sa katakot pantas, no? Ay gusto rin niya sumaba, pero ang puso niya ay negatibo. Mayroong espiritu na, hindi. Dahil ayaw niyang may kaagaw siya ng pagiging hari. Ayaw niyang lilitaw ang
hari, kasi may pinananak na hari doon sa Bethlehem. Kaya sabi ni Hari Herodes, ay pupunta rin ako para sumamba. Pero iba ang kanyang motibo. Gusto niyang patayin si Jesus. Kaya mula pa ng baby si Jesus, sunod na ang demonyo sa kanya. Dahil ayaw ng demonyo na maraming malilitas. Kaya sa panahon ngayon, maraming paraan ngayon kung paano mawin ang mga kaluluwa sa Panginoon. Salamat po na may pastor tayo dito, may mga workers na tumutulong para i-share ang Word of God. Ito ang nais ng Panginoon na i-share ang Word of God. Ayaw na isa sa atin ay mapapahama mapunta sa impyerno. Gusto niya lahat tayo ay magkasama niya pagdating ng oras. Kaya huwag po tayong magsawa sa pagkakas na mabuti. Amen? Dahil kilala na natin si Jesus. So, ano ginawa ng kontrabida? May kontrabida rin ba dito sa church? Hallelujah, walang kontrabida, walang kumukontra. Hallelujah, si Herodes ay kumukontra sa kalooban ng Panginoon. Ang ginawa niya, pinatay niya ang mga batang maliliit mula 2 taon pababa dahil nung dinalaw ng mga pantas, magto 2 years na si Jesus. Napakalayo ng lakbayin ng mga pantas. Kaya sabi ko, Rojas to Pola. Napakalayo pero mas sobrang layo pa ang Nazareth of Bethlehem. At ang mga sa parties pa na galing ang mga pantas. Hindi lamang silang dumalaw, kundi may dala-dala silang Thanksgiving offering to Jesus. Amen? Kaya may Thanksgiving tayo, 1 year na pasasalamat dahil sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa buhay natin. Dati maliit lang ang bahay natin, ngayon maganda na. Yung negosyo natin, konti lang, pero pinalaki ng Diyos. Dahil tayo nagtatapat sa Kanya. Amen? O yung mga guro, may mga promotion, di ba? May walang trabaho, may mga trabaho. Di ba kabutihan ng Diyos yan? Mayroon kayong masayang pamilya. Amen? Malulusog ng mga katawan. Amen? Mga matatalino. Yung kaloob ng Diyos, hindi natin mabibilang ang kaloob ng Panginoon sa atin. Count your blessings, name them one by one. Sa umaga lang, pagkagising mo sa gabi, mag-meditate ka, ano kaya mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Isa nasa-surprise tayo. May mga unexpected blessings na ginagamit ang Diyos para tugunan ang pangangailangan. Kumusta naman ang pastor natin? Masipag po, mabait. Amen! Praise God! Talagang hindi ba pinababayaan? Hindi naman po masabihan. Sinusuportahan niyo yung pastor? Ang Thanksgiving night is begins with the heart. Amen? Para maging masibag ang pastor natin. Pinapanalangin niyo ba ang buong sambayan nila? Praise God! Dinadalaw niyo ba siya kung may sakit? Kasi malalayo ang bahay niyo, hindi niyo madalaw. Tinitingnan niyo rin ba kung may laman sa pilasan? Amen? Ang naman na-share ko na isang pastor doon sa Occidental na ang asawa niya rin, pastor din. Pag-uwi ng asawa yung pastor galing sa Bible study, yung lata nila, sisipakin ng asawa niya. Sisipakin yun. So, ibig sabihin na sabi ng pastor, wala nang laman ang bigas. So, sacrifice din po. So, sabi ng pastor, sabi na wala na tayong bigas, wala tayong sasahing. Ay, sabi niya may Bible study pa ako. Saka na lang. O, di, alis ng pastor, hindi talagang bigas mo sabi niya. Tapos inuna niya ang Bible study. At pagdating niyo doon sa Bible study, 3 lang rin ang kanyang madatnan na nag-ano. Pero kami okay lang, 3. Basta mag-share ako ng Word of God. Pag-uwi niya, naka-tricycle po siya kasi sabi ng asawa niya, huwag ka na mag-Bible study. Mamasada ka na lang para may pamili ng bigas. Ayan. Pero sabi hindi, mag-Bible study ako. So, ang ginawa ko,
Nag-Bible study. Pagka-uwi niya, sabi niya, wala naman akong gift. Wala rin na gift. Bible study. Wala nang bigay. Paano ito? Wala ako. Pero sabi niya, di ba niya, maaga pa naman, mamasada na lang muna ako para may pamili ng sigaw. Kaya may nagpara sa tapat ng gilingan. At pinarahan si Pastor, pasakay. Isakay mo nga yung kalaking baba na bigas. Sabi niya. Sinasakay ko, hindi niya ko kilala yun. Pagdating ko sa kayo niya, sabi niya, Pastor, iyo na yung bigas. Ano ko kaya? Amen? Ano yung Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Kaya pag-uwi niya, nakapag-Bible study na siya, inuna niya ang Panginoon. Pagkatapos, pag-uwi niya may blessing. Unexpected blessings. Ginamit ng Panginoon ang uwak para makaroon siya ng bigas. Amen? At mayroon din siyang nararanasan sa kanyang pag-Bible study kasi hindi makabili ng gulong papunta sa simbahan, Sunday. Kaya ako naiiyak din dahil marami naranasan kami mga pastor no? Na kahit na gano'n na marami sa kibisyo, hindi kami tumalikod. Dahil kilala natin ang Diyos natin. Siya natin Jehovah Jireh, siya natin Emmanuel. Amen? Siya ang anak ng Diyos na hindi tayo kabawian kailanman. Hallelujah. Kaya sa kanyang sa kanyang mga anak, 3 ang anak, siyang driver, pati asawa. Malayo pa ang church, pumutok na ang gulong. Ay, wala na silang pamili ng gulong. Ay, doon naman po sa Mamuraw, sa tabi ng kalsada, ay mayroong mga kaisan, mayroong mga palayan. Ang ginawa po, kinuha yung mga dahon. Siniksik doon sa gulong. Ayun, siniksik para na makatakbo. At sobrang tigas na ng gulong. Dahil puro mga dahon doon na kasisik. Hanggang nakarating sila sa simbahan. So dahil sa kanilang faithful na paglilingkod sa Panginoon, nakabili na ng gulong ng pastor ngayon. At mayroon na rin mga membro na tinawag ng Panginoon dahil kasi pag-ipon siya ng Bible study. May mga membro na nag-response. At doon na po kami nag-health ng aming convention. At mayroon din tinawag ng Panginoon yun na principal, mag-asawa, teacher, at sila rin po ang nagpatayos ng kanilang church. Kaya salamat sa Panginoon sa pagtataka ng ating pastor. Mahalin po natin ang lingkod ng Diyos. Amen? Sapagkat sila po ang may link sa Panginoon. Kapag may sakit po kayo, kahit ating gabi, tatawagin ng pastor upang ipanalangin. At kung mayroong mag-abroad, may magharap ng trabaho, ang pastor ang tatawagin. Amen? Kaya, talagang sacrifice po ang mga lingkod ng Diyos. Pero ito po ang tawag sa amin ng Panginoon. May sweldo ba yung kinakahan na pagpos ng aking asawa? May pera ka man o wala? Patuloy kayong maglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya, what else? Ano ba ang isusupli natin sa Panginoon? Sa kanyang kabutihan sa atin. Anong isusupli natin sa Kanya? Ang ating, hindi lamang ang ating buhay, hindi lamang ang talento, hindi lamang ang panahon, kundi kalaki po dito yung ating, yung mostly, kung ano ang ating mga kinikita. Amen? Yung ating doon sa Proverbs, chapter 3, verse 9 doon na, ano ang hinihingi ng Diyos doon upang pakarangalan natin siya. Ibigay natin yung the best para sa Panginoon. Ano man ang ating kinikita. Amen? Ibigay po natin ang ating tithes, ang ating offering. Yung tithes po yun ay ano lang yan, yung binalin natin sa Panginoon. Wala pa tayong binibigay. Ang offering dito po ng generosity natin, yung pagiging mapagpasalamat sa Panginoon. Kaya, ito ang tinuturo ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating mga lingkod upang sila po ay makapaghayo pa. Amen? Nag-back up po ang mga membro, kababaihan, kabataan. Tulungan po natin na maabot pa po
yung marami pang mga kaluluwa sa ating paligid. Kaya pumili ng Panginoon na ang tunay na Christians ay hallelujah, hallelujah. Christmas ay nakatawang tao ay may power, no? May kapangyarihan ang Pasko. So last na lang po ito. Nandyan na ba kayo? Amen! Yun yung dala ng Pasko. Yun ang ibig sabihin ng Pasko. Si Jesus birthday niya. Tapos Jesus came to earth for our sake, dahil sa atin. At tayo naman po dahil sa ibigay niya ang kanyang buhay sa atin, ay ano naman po ang ating response sa kanyang pag-ibig. Kaya ano po ang dala ng Pasko sa bawat isa sa atin ngayong taong ito? Sabi dito na mag-celebrate tayo ng Pasko. Ang dala ng Pasko ay isa sa mga fruit of the Holy Spirit. Amen! Pag-ibig! Huwag lang ibigin yung hindi kayo ibigin. Ibigin natin lahat. Amen? Wala po tayong favoritism. Ha? Kasi mayroon ibang church, kung sino malaki ang magbigay, parang yung mga pinapansin. Pinalaki na pala siya ng pastor. Hallelujah! Hallelujah! Pag-ibig! At si Jesus ang ating wonderful gifts. Hallelujah. Pangalawa, ang dala ng Pasko ay kaligtasan. Amen po, sumalis na lang natin. Kaligtasan, salvation. Hallelujah. Ito ang kanyang purpose kung bakit siya bumaba dito sa mundo ito. Ang dala ng Pasko ay mga handog. Katulad ng wise man. Diba? Kaya tayo may gifts. Dito na ako. Excess gift yata ninyo yan. Yan ang dala ng Pasko. May dalang handog sa Pasko. Ang dala ng Pasko ay napakilala na siya ang hari. Micah chapter 2 verse 4. Ating siya hari, napakilala siya. At napakilala siya na siya ang Diyos. Amen? Jesus is Lord. Matthew chapter 2 verse 1. Kaya ang Christ ay si Jesus. Ang mas ay tao. Christmas. Kaya Pasko ay may ito sa purpose natin. Amen? At masayang Pasko natin kapag number 1, we honor the Lord. Binigyan natin siya ng karangalan. Amen? Sa inyong pag-awit na ninyo, special number ninyo, presentation ninyo, sa inyong offering, sa inyong mga kaloob, we give honor. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Nakikita ng Diyos sa inyong puso. And you give honor, masayang Pasko, pag ina-honor din natin yung mga servant ng Panginoon. Mga pastor, mga shepherd ng Panginoon. At masayang Pasko kapag ina-honor din natin. Hindi natin nakalimutan ang ating mga magulang. Amen? Yun, give honor, bigyan din natin karangalan ng ating mga magulang. Lalo na yung may mga sweldo ng mga anak. Ayan, abutan naman ninyo ng honorarium ang inyong magulang bilang pagbigay ng karangalan sa inyong mga magulang. At ang last ay bigyan natin ng masayang Pasko kapag pinarangalan natin ang salita ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kailangan po natin paniwalaan natin. Sino man ang nakatayo dito sa pagkita. Kaya sila yung mga anointed, sila yung may grace sila para sa Panginoon ay paniwalaan natin yung mga salita ng Panginoon. Tanggapin natin na bukal sa puso natin kahit na tayo ay nasasaktan kuminsan sa Word of God. Amen? At declare natin
Regalo kita? Bakit kita ito regalo sa akin? Sabi ko, bakit kita ang regalo naman? Ay, pastora, wala na ba yung aso? Wala na mababatay sa inyo? Ay, ano yung kita? Ano naman? Pagkain ko yung tao na pumasok sa bahay. Ay, pero na-remember ko pala, ang ita, ang sword, the word of God. Amen, pala. No? Kasi lang ang tabak na binigay sa akin ay isa lang ang sabihin. Di ba? Sa television, the word. Nagpunta tumatawag pala daw. Pinatamaan na naman ako ni Pastor. Ayan. Hindi na ako magsimba. Ayan. Nagpapasulat sa tamalini po. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Upang purify tayo. Upang paguhin tayo sa anumang natin mga kahinaan natin, ano man ang nagawa natin pagkakamali, hindi po yung pinatamaan. Kaya kung ingat, ang purpose ito, dahil we declare the word of God. Praise God, muli ng Panginoon. Amen na kayo eh, kaya titibon na. Praise God, muli na muli ng Panginoon sa umalang ito. Sana po celebrate po natin ang taong ito. May pagalakan, may kapayapaan, ay magawa talaga madala ni Jesus. Ay gusto niya mapayapa ang puso natin. Kahit may kaguluhan na ating nakikita sa ating paligid, sa ating bansa, ay kailangan po natin ay mayroong peace of mind tayo sa ating pamilya. Pagkakas ng Panginoon sa umalang ito sa kanyang kabutihan, the goodness of God, ay ano ba ang may i-render natin kay Lord sa kanyang ginawang kabutihan sa buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Hindi mo tayong nakatalo ngayon. Pagiging ng Panginoon sa umalang ito. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Lord, sa umalang ito, Panginoon, we give you glory, we give you the highest praise, Lord, and thanksgiving, Panginoon, sa aming mga buhay. Dahil ikaw ay Diyos na mabuti, hindi ka nagbabago kailanman. Hallelujah. You supply our needs every day, Lord God. At nakikita mo, Panginoon, at naramdaman mo, Panginoon, kung ano ang naramdaman ng iyong mga tupa, at ng iyong mga pastol. Kaya, Lord God, nagpapasalamat kami dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng karunungan. Amen? Nagbibigay ng provision, Panginoon. Nagbibigay ng kalakasan, Panginoon. Nagbibigay ng kagalingan, Panginoon. Kaya Lord, we recognize at saka talagang we're so thankful and grateful, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mabuti na napinikilala namin sa mundo ito. Kaya Lord, maraming salamat po sa iyong malingkod. So, umagang ito kay Pastor B, kasi sa Inday, sa kanyang family, sa mga workers, sa lahat ng congregation, mula sa maliit na bata, Panginoon, hanggang sa kaedad sa loob ng iglesia nito. Lord, I declare, blessings after blessings, Panginoon. Panginoon, alam mo sa kanila. Hallelujah! Hallelujah! Ipuhin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Thank you, Jesus. Amen and amen.